Kailan? Kasi review dito ako. Kailan? Sa kasalukuyan ng Estado ng pagpapatupad ng komprehensya pag-aaral pong program, Tapos umalis na. mananatili siyang Grabe. hindi pumapali sa pakahulugan ng tunay na reforma agraryo para sa mga magsasaka. Sa kasalukuyan, pumapaling ang reforma sa lupa ng ating gobyerno ay patungo dun sa mga Ibig sabihin, malalaking negosyo sa Pilipinas na pinagagamit ang lupain natin sa halip na pagkasaka. Una halimbawa dito, yung walang habas na land conversion, ibig sabihin nito ay walang katotohanan ng reforma na mangyayari sa lupa para sa atin. Kasi tuloy-tuloy ang conversion eh. Pag nagtuloy-tuloy ang conversion, ibig sabihin tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga negosyante at tuloy-tuloy ang paggamit sa ibang gamit, hindi lang usapin ng produktong pagkain. Yun yung una na kasalukuyan. Pangalawa, yung reforma sa lupa na binabanggit ngayon ay nananatiling slogan. Panawagan lamang ito ng Sekretary at ng Pangulong Marcos na tatapusin niya ang reforma sa lupa sa ngalan ng ito ay condonation, wala nang babayaran ang mga magkasaka sa usapin sa lupa na utang niya. Hindi po totoo yun kasi ang totoo, nasasabi ko, 15 kaso na inapag namin sa DAR, 18 kaso sa Visayas at maraming kaso, ay kung totoo na ito ay reforma sa lupa na binabanggit ng ating Pangulong Sekretary. Ito wag na siyang lumayo sa ibang lugar para mamigay ng titulo. Harapin na kami at bigyan na kami ng titulo sa aktual na usapan. Yun yung binabanggit namin. Na 1+1 equals to, bakit hindi kami hinaharap at pumupunta sa malayo at nanawagan na reforma na bigyan ng titulo ayon sa mass media. Ang totoo, ginagamit ang mass media para lituhin, ulinlangin ang mga magsasaka. At pinapaboran yung ilang maliliit na usapin ng mga magsasakang panganabang. Pero ang lalaki ng mga kinukuha lupa sa mga magsasaka, papunta sa mga developer. Okay. Yun ang kasalukuyang status, kasalukuyang programa ng ating pamahalaan, ang gobyerno, sa usapin ng reforma sa lupa. Pangalo, kung ganito, tatagal ng ilang taon lang ito, paubos ang lupain natin. Kasi mga irrigated land ay ginagawa na irrigable para mag-justify na i-convert ang lupa papunta sa housing. At tutukoy ko na dito, ang malalak na ako ng housing dito ay sa usapin ng mga irrigated land ay mga kamilya eh. Okay. Yun talaga sila Siyensya Villar. Diretso ko na nasabi. Kasi sa Arpa ko sinasabi niya, hanggat siya ang Committee on Agriculture, hindi magtatagumpay at ma-aprobahan ang usapin land use plan. Ito na huli kong babanggitin. Isang reforma sa lupa na mangyayari, kung mayroon kang tamang balanse na pagpaplano ng paano mo gamitin yung lupa. Dapat ang magsasabi noon, ano yung land use plan mo sa buo? Hanggat wala kang land use plan, walang tigil ang conversion, walang tigil ang dislocation, walang tigil ang harassment, walang tigil ang pagkukulong, walang tigil ang pagbibigyan ng kaso sa mga magsasaka. Yun ang kasalukuyang status sa ngayon. Ang daming mga magsasaka may kaso. Ang daming magsasaka pinalalayas. Ang daming mga magsasaka na nagnanawagan na hindi pinapakinggan ng ating pamahalaan. Yan, diretso ako. Sabihin ko, Pangulong Marcos, dapat pakinggan mo na ang mga magsasaka. Kasi ang usapin ng pag-unlad ng ekonomiya natin ay nakasalalay sa pangunahing gamit sa production ang lupa at saka magsasaka. Siya mong pinabayaan eh. Pinamimigay mo nga yung lupa yung irrigable eh. Pinamimigay mo sa hindi mga magsasaka. Ano mangyayari sa amin at mangyayari sa ating gobyerno ngayon? So may katunayan ba makakatulong ang tunay na reforma sa lupa sa pagpapalakas ng food security? Opo. Yun talaga ang ugat, yun dapat ang fundamental. Bakit sasabihin kong ano? Ang patunay po nito, kung ang magsasaka, kung ang lupa ay binibigay sa nagsasaka, nagbubungkal, lang tiller. Kasi na nagbubungkal ng lupa, ay siya mabigyan ng lupa. Pag nabigyan mo ng lupa, ayusin mo ang teknolohiya. Pag nasa teknolohiya, bigyan mo ng kapital. Pag nabigyan mo ng kapital, ayusin mo yung market. Pag naayos mo ang market, ayusin mo yung kalusugan, medical. Lahat ayusin mo yan eh. At magbubuwis ang tao para umulad yung kanya sa participation sa pagbubuwis. Kasi may pinagkukunan siya. Pero hanggat wala yun, manatiling hikaw at crazy sa magsasaka. Kasi hindi economically viable eh, yung magsasaka eh. Laging kapot-kapos eh. Sino may kasalanan? Kami ba? Hindi kami. Programang mali ng ating pamahalaan ang may problema. So ano yung anong tugon ng Department of Agrarian Reform sa mga panawagan ng aral? Ang panawagan mismo ng DAR at hindi nga marapasikan. O pag-aaralan ho namin, tatawagan ang paro sa mga probinsya. Mga dati nang pabalik-balik na usapin, yun ang tugon eh. Walang naresolba. Habang tumatagal na pag-aaralan, paggawa ng aksyon, tuloy-tuloy namang nawawalaan ng lupa ang mga magsasaka. So, ano ibig sabihin nito? Kapag may pera ang kausap,
madaling lutasin at pupunta sa magasakay o sa may pera yung lupa. Pag wala kang pera, punta ka sa prep court, punta ka sa kaso, hindi mo naman kayang tugunan yung kaso. Wala nga kami pamasahe, wala kami panggasto sa kaso, ay yung kuha o mabayaran namin yung lupa para sa amin sarili. Hindi nga pwede. Gobyerno pa rin ang pwedeng gumawa nito. Kaya ang problema, sabi nga ni din kanina, ang laki ng pera ng inuutang natin. Pero kung binibigyan ng tamang pondo ang agrarian reform, noon pa, maunlad na ang ating agrikultura. Hindi nga binibigyan eh. Sa tingin nyo, itong binibigay na ayuda, panakip ano lang? Ang ayuda po, ayan ay panggamot sa isang may sakit na hindi na kayang lutasin ang kanyang sakit. Hinihintay lang terminal na pagkamatay. Ang Pilipinas na ayuda na ang ginagawa kasi ang agrikultura ay mamamatay na. Nagkakasi na lang ko sa ayuda eh. Kumbaga parsa na lang ginagawa mo solusyon eh. Hindi naman siya butuin mo yung usapin na ekonomiya. Ginagawa pantakip-takip na pangpatid-uhaw na lang eh. Ayuda na lang eh. Ano mangyayari sa ayuda? Samantalang hindi na kailangan na mag-asaka. Ang kailangan na mag-asaka, isang totoong comprehensive programa para siya ay mabuhay. Pat kasama ng gobyerno niya. So, anong agency dapat dito? Anong ahensya? DAA, DAR, o fishing? Yung tatlo mapagpasya. Una, sa usapin ng reforma sa lupa, nandiyan ang DAR. Pangalawang pagpasya dyan ay yung usapin ng DA. Pangatlong mapagpasya dyan, DNR. Kasi kasama ang usapin dyan ang usapin ng mga katutubo natin. Dapat ayusin lahat yan. Sila nakaklasify ng AND. Kaya yung tatlong yun, DAR, DA at saka DNR, siya dapat unang kumilos na isang tamang programa para sa kanyang mga komunidad kung saan nandun yung mga magasaka at mamamayan niya. Kasama dito yung, siyempre, pag DA ka, kasama ng fisheries, kasama ang PELCOA, kasama lang ang mga livestock, yun yung kompleto eh. Habang may lupa ka, mula sa DAR. Habang nakaklasify mo yung katutubo natin, mula sa DNR. So, kasama pa sila sa sinabi ng nakaraang zona ng Pangulo, mahiya naman po kayo? Sabi maya naman nga sila. At kahit yung usapin ng crop issue, yung usapin ng kukulibi. Dapat yan, hindi mo ibinigay sa mga ansyang wala kinalaman sa agrikultura. Dapat, kung ikaw magbibigay sa usapin ng pondo ng kukulibi, yung tutukod sa usapin ng agrarian reform eh. Una-una, dapat bigyan mo ng pondo yung may kinalaman sa agrikultura. Hindi pa bibigay mo yung wala namang kinalaman sa agrikultura. Yun ay ibig sabihin, ikaw ay mali na yung sipat sa usapin ng pagtugon ng pera na dapat ay lumago at makinabang ang agrikultura. Inilagay mo na lang ito, baka isipin kung may corruption, baka sa pinabang mo kaya na ginagawa mo yan. So yung dating tagline ng Pangulo, mahiya naman kayo. Ano yung ngayon gusto niyo marinig, no? Ay, sabi nga ng Pangulo, mahiya naman kayo. Dapat itutuhan yung paglilingkod. Ang gusto ko marinig ngayon, ay, mahiya din naman yung Pangulo. Dapat siya ang mahiya. Ayusin niya yung papasukin niya at pakinggan niya ang sektor.